Mula sa pinakamataas at maalat na lawa sa mundo hanggang sa lupain na mukhang Africa, ganito rin yung mga design ng African houses. Ito na ata ang pinaka malaimpyerno sa lamig sa biyahe namin sa Himalayas. Nagsimulang umulan ng snow, yung tipong dumidikit na sa malambot at makapal na yelo ang aming mga gloves. Uy, gloves ko! Grabe ang kapal. Lumalabo na rin ang lente ng helmet at ng camera ko. Uy, 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 uy. Pasalubong, pasalubong. Hindi sila huminto, dumire-diretso sila, no? Hindi na rin makakita yata yan. Gumawa ng paraan ng mga kasama ko para mabawasan ang panginginig. Nagpapainit na sa Marina. Kanya-kanyang diskarte, yung isa sa Tambucho, yung isa sa Marina. Ikalimang araw ng biyahe pero hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Ella. Okay ka na? At sa gitna ng bukas na kalsada, sinagupa namin ang yelo ng may kasama pang tornado. May tornado dun sa harap. Pero sa bawat magandang aspaltong nadadaanan, ini-enjoy pa rin namin ang bawat piga ng gasolina. Ligtas kaming nakarating sa aming accommodation. Pero ang manipis na hangin sa Hanle, kahit na simpleng pagsasalita, nagiging isang malaking laban. Ang hangin ngayon, 606 air pressure. Sa susunod na episode sa Himalayas Adventure, lalo pa naming aakyatin ang lugar na halos walang oxygen. Kakayanin pa ba ng aming mga katawan at ng aming mga motor ang mas matitinding lamig at mas mataas na elevation? Huwag kukurap dahil ang susunod na ruta ang pagpapatuloy kung hanggang saan ang aming limitasyon. Good morning! Ang lamig dito. It's cold dito kami kumain kagabi. Yan yung view namin. Yung mga bike namin. Let's go! Papunta na kami ng Hanle ngayong araw. Galing kami dito sa may Panggong Lake. Ayun yung Panggong Lake. So, syempre, we don't want it to be late. We gotta go early. Lamig ah! Freezing cold. Car's good! Let's go! We have to stick together for now kasi wala pa kaming mapa. Pero this ride is maiksi lamang, kaya lang dito nyo makikita yung mala Africa vibe. Dahil dito may makikita kayo mga ganyan, no? Antelope, ganyan. May wolf pa. Meron nga kaya? Maalaan natin. Woo! Sobrang ginaaw. Choosing the right gear and equipment na gagamitin mo sa gantong ride, syempre, lalo kung baguhan ka, kailangan talaga maayos. So itong Rev 8 na gamit ko, maganda siya. Pero syempre, comment ko lamang dahil 3 layer yung aking suot ngayon. Meron siyang raincoat, mesh, tapos meron din siya yung warmer. Anong problema lang natin dito, medyo mabigat kasi nga malaki. Madami siyang abubot ba. Pero okay lang kasi yung forma hindi nawala eh. Ganda pa rin. Pag gusto mong malamig, tanggalin mo lang yung heated niya. Ito yung mga kasama natin. It's cold! Whew. 4 degrees! Riding at the Panggong Lake. Super taas. Freezing. Sinundo na natin yung mga kasama natin. Backup vehicle. How are you? Napakalamig, ang sarap. Parang Alaska. Babe, hindi Alaska to. Parang ano? Turkey natin. Oh, Turkey. Umulan ng yelo, no? Lamig. Ano, okay na suot mo dyan? Enjoy ako. Lamig. Ganda ng suot ko, oh. Morning, bro. May sticker wall daw dun. Siyempre, magbibigit tayo ng sticker natin. Thank you. I like the setup. Lahat dito na-impluwensyahan natin bumili ng Moto World Moto Market na gear eh. LS2, Ixon, Dainese, diba? Rev 8. Moto World eh. Ito yung mag-asawang OVR, oh. Matibay. Enjoy naman kayo. Enjoy. Yan. Ano importante? Uulit pa kayo. Ulit. Ulit. Kami next year ulit, August. This year, November. Okay. Sama tayo sa Vietnam. Malapit lang. Wala na mapu-food poison na. Wala na. Bawal na yan. Wala nang mekos-mekos. Wala na. Pero balik kami rito August. Gusto namin ma-feel yung summer. Kaya ka nga, yung motor ko laging namamatay kasi
Subukan lagyan ng sticker, baka di na mamatay. Baka yun ang gamot. Bang. This is snow, not rain. Snow na nga. Kita ko pag laglag na gano'n, yellow eh, oh. Oh, yellow. Kakatawa, no? Pag mga Pinoy talaga nakakita ng yellow eh. Tara. Inabutan kami ng snow sa Panggong Lake. Nakakasaya ng puso. Na-experience pa natin, ano? Siguro kung mas maaga tayong umalis, mas matinding snow. Ito yung Africa vibe na nag-i-snow. Saan ka pa? Ako kahit ganitong suot ko, nakakapote ako sa loob. Off-road. Ito yung formahan natin. Sa ulan. Oh. Hindi na sira forma natin. Hindi madaan sa tulin, daanin sa bihis. Ayun si Carscoot. Suot niya yung kanyang Dry Plus na damit na pang tubig. Ako naman ito, Rev it to all kinds of weather. Woohoo! Snow! Woohoo! Hinto tayo! Woohoo! Snow! Diba? Oh, Ganda! Oh, may waterbox. di kami nagpapaulan, nagpapasnow! Wanna build a snowman? Yeah. Oh, na-feel na natin ang snow. Yay! Na natin ang ulan. Na-feel na natin yung araw. O ano pa? Waterbox. Yellow. Kahit sila eh, napababa eh no. Siyempre naman bro, wala namang snow sa Pilipinas. Romantic kaya yan. Mga paninda ko yan. Snowflakes. Last year walang snow eh. Imagine umumuti lahat yan. Hindi tayo nagpicture ah. Woo! Snow! I love it. O bumaba din sila oh. Nag-enjoy si Ella doon ah. Hindi tumatapak sa putik yun pagka ganyang nakasapatos siya. Snow! Pinapaulan ako ng aking paninda. Woo! Malinaw ang description ni Shoei bro. Anti-fog, hindi anti-snow. Nag-yellow na. Wala na akong makita. Teka. Wala, nag-yellow na yung ano ko. Buksan ko na lang. Parang freezer. Tayo nag-enjoy sa ganyan pero yung mga taga rito, ano sa kanila yan? Mahirap. Struggle ba? Ang ganda oh. Nagmumotor kami sa snow. Uy. Pasalubong. Hindi sila huminto, dumire-diretso sila no. Hindi na rin makakita yata yan. Ay grabe oh, yung laglag niya malambot na. Yung laglag ng snow, malambot na. Hindi na yung bigla, yung dahan-dahan na siyang nahuhulog. Nilalamig. Oh. May gloves ko. Grabe ang kapal. Sana magtubig na lang. Kasi masakit na sa kamay eh. Wala tayong handguard ba? Mahirap nga. Hindi, madali mag-ride sa snow. Huwag lang umay snow mismo. Yung lumalaglag. Na-experience namin sa Turkey to pero saglit lang. Ito tuloy-tuloy eh. Ano sila? Wala ko nakikita eh. Puro ice yung helmet ko eh. Ano sila? Yan, wala nang ice. Sana malusaw na. Nanigas na yung helmet ko eh. Ang daming yelo oh. Yan, nalulusaw na siya. Naku, umulan ulit. Ah! Umulan ulit ng yelo ah. Yeah. Magra-ride pala tayo dun. Magpipicture dun sa green. Aba, ganda nga naman magpicture dyan. Ba, palaban. Nandito na yung snow. Yellow. Nag-yellow lahat. Yan yung mga kasama natin. Talagang nag-i-snow. Nagpapainit na sa Marina. Kanya-kanyang diskarte. Yung isa sa Tambucho, yung isa sa Marina. Oh, ano? Oh, may isa, may plastic pa. Ano? Kamusta naman ang snow experience? Yun oh. What's that? It's the head of cow. Ah, head of the cow. That white. Yeah, the white. Okay.
Okay ka na? Enjoy? Grabe yung snow, pinaulan ko kayo ng produkto ko. Hindi nangyari sa inyo yan. Walang ganyan dati. Kaya minto kami, dance kami sa snow. Nag-icicles dito. I had ice dito. Ako din. Ako rin. Lahat tayo. Ito sa gloves. Papayat ang mga motor, oh. May mga skull ng cow. Hindi nila kinakain kasi ang cow dito eh. Okay, ride out na ulit. Kami ni Kiko, pang likod lang kami. Naligaw nga kami. Mikot kami, galing kami doon sa kabila. Nag-backdoor kami. Wala turista po eh. Pero kailangan mo mag-register dito sa police post console nila para yung passport mo ipapakita kasi dyan. Or else, baka magka-problema pag hindi natin ginawa yun. Yun ang reason kung bakit kailangan mo rin ng tour guide. Kasi you can ride anywhere here. Ang problema, yun nga, meron kang ma-violate na sistema nila. That will be a problem. So kailangan mag-register dyan. Doon sila dumaan. Dalawa yung daan na klase. Oo. Okay, let's go. Tara, Kiko. Diretso doon. Paikot. Yan o. Doon din tayo dadaan. Doon kami galing. Sa bawal. Talaga nga naman. Matigas ang ulo. Pilipino. Tingin ko pagka summer nila, green lahat yan. Maganda na. Maganda panahon. Ay, baka tumatakbo. Baka lumundag dito yan. Hindi ko makakalimutan dito yung kala ko yung bundok gumuguho. Ayun pala isang katerbang tupa. I think daanan nyo rin yun. Ayun maraming tupa. Alam mo yung stampede ng mga tupa, padaan namin galing sa bundok. Kala mo gumuguho yung mountain. Effective yung sticker ko, di na namamatay yung motor ko. Ganda oh. Sarap mag-follow drone dito. Ganda oh. So beautiful. Dito yung base camp nila, no cameras. Uy. Teka bro, nawala yung Google natin. Sa kabila yung daan, diretso lang. Tama. May yelo na. Ito na sila, no? Sila nga. Yelo na yung lumalaglag sa helmet ko, bro, eh. Nag-stay ka dyan, lalo kong giginawin. Woohoo! Malamig. Ito mga giniginaw, oh. Dahan-dahan yung mga giniginaw. Umahawak na sa makina itong isa, oh. Nilalamig, oh. Ito, sa kanan. Nasa kanan pa rin. Overtake mo to, spearhead natin. May araw doon, no? Tara doon. Uy, lumitaw din si Haring Araw. Yes. Sarap. Ang lamig. Oh, kapal ng yelo, oh. Diretso lang tayo. Uusok yung asphalt. Bago lang yata, eh. Sarap mag-ride talaga dito. Ang lamig nga lang. Ni, matasalubungin pa ako nito, ano plano? 500 meters Tisaga. Anong meron dito sa lugar na to? Sakit ng kamay ko.
pulang-pula na. Ganda ng mga view. 15,000 feet pala tayo. May araw na. Touchdown! Ang ganda ng view, no? Kaya mo naman, no? Napakaganda! Ha! Basa! We're done eating. At ngayon naman, mag-ride na ulit kami. Bye, Mom! See you on the border. Talagang to lang palagi ang buhay natin, no? Motor-motor lang. Enjoy yung scenery. Yung ganyang mga view. Ayan, no? Dito may snow. Sa kabila may snow pa rin. Wow. Lamig. Kahit saan ka tumingin may snow. Ang lakas ng mga hiker na to. Yun, mainit na. Tamang-tamang temperatura sa panahon. Oh, sarap. Tamang-tama yung motorsiklo na to sa lugar nila kasi dito napakahirap pumanap ng gas station. So along the way wala akong nakikitang mga gasoline area, gasoline station. So nangyayari, kung malakas sa gasolina ang iyong motorsiklo, pambira, matitirigan ka dyan. Kaya tamang-tama yung motor na to, sobrang efficient. Sa ngayon nga pala guys, hindi na nagbigay ng mapa ang tour operator natin dahil sa gusto nila na mag-ride kami as a group. Dahil itong mga checkpoint na ito, hindi kami papadanin, kailangan makita yung passport namin. Kami dapat nandito, check yung passport na. So let's proceed. Pag galing ka sa malamig na lugar, parang gustong gusto mo tong init. Ganda ng view, oh. Napapalitan tayo. Dito na yung mga kambing tsaka tupa. Dito na yung farm ng moton. Dami, oh. Daming moton. Oh. Okay. Dito rin kami dumaan dati. Yung Danggiti. Diyan meron dito checkpoint ng mga army. Titignan ulit yung mga passport natin dito. Bro, sa experience mo, anong mas okay? Yung mainit o yung malamig? Yung mainit, maganda lang yung view. Kapag malamig, may yelo eh. Hindi pa rin tapos yung tulay. Yun o, tatawid doon o. Oh, lamig. Ganda ng kulay ng tubig talaga nila. Galing sa glacier. Parang New Zealand tong kabila. Linaw ng tubig, ah. Sarap. Okay, nakasunod kami sa isang border. Dalawang border lang yan eh. Tapos nasa Hande na tayo. Okay na ulit. Digitan mo ng watermark sticker. Sa akin, no, dinikitan ko, di na namamatay eh.
Lumipat sa'yo. Ano unang shutdown niya? Woohoo! Lakas! Yun oh! Naghahangin oh! Tara, balat natin to. Nakakapote naman na kayo. Tinan nga yung bag ko. Puti nakaklip. Basta giant lock. Ha? Ito, may nahulog yata akong gamit. Wala, nabuksan yung zipper eh. Yelo yan bro, yelo. Eh no? Ang sakit ha. Ito. Yan pala ang purpose ng Revit kung bakit siya makapal at 3 layer. Kahit yung tigatik ng yelo hindi maramdaman yung sakit ng tama ng ISO. Sa helmet ko lagitik na eh. Woo! Ameg. Yelo na, hindi na snow. Woo! Grabe naman yan. Baka makasahod ng yelo. May tornado dun sa harap. Grabe yung yelo, tumatalbog pa no? Welcome to Hanle. Touchdown. Ito yung Hanle military base. We are riding to the highest motorable place. Ganda talaga ng scenery. Yun o yung restaurant. Ano, kape ulit? Pumunta ba tayo ngayon ng Umingla? Mas maganda bukas kasi bukas sasakay sa Ela eh. Milky Way Cafe. Ganun siya kataas. Oo, diba? Magdidikit ako ng sticker ko dito na binalikan ko to. Free wifi. Oo, diba? Nasa hotel na. Hotel na pala diretso eh. Buti di pa ako nagubad ng helmet. Ito may castle oh. Tatagusin natin yan. Bakit? Parang yelo. Puro yelo. Nikilig ako. Let's go. Woo! Lamig talaga. Papunta na kami sa hotel namin. Tignan natin kung mas malamig ba yung hotel na to compared doon sa Panggong Lake. Tingin ko mas malamig to kasi ang kakapal ng yelo eh oh. But before last year mas mainit dito. May mga yelo ang lalaki. Welcome to Hanle. Look at the view. Ayun na, bumubuhos yung ulan no. Bumubuhos yung yelo. Make a wish. Shout out Revit. Woo! Welcome to Hanle. Parang wala tayo masyadong off-road na yung araw. Going to Hanle pala ang walang off-road no. Pero dati may off-road yun. Huwag ganun. Normal lang daw sumemplang bro. Ang importante safe. Palagay ko maganda yung accommodation natin ngayon. Requested natin na give us the best hotel we can pay. Just give us the good hotel. No mekos. Tapos puro instant noodles na kain. Nako ba. Bah, malayo ah. Doon yata tayo sa ano, sa gubat-gubat. Camping pala gusto. Ako, parang tayo sa Dahor ah. Iba dating sa akin nun ah. Ano ba yung hor? Alam kong hor yung bayaran eh. Bumanat. Sumipa adrenaline, sumipa. Doon tayo sa malayo ah. Yung walang kapitbahay. Uy! Gusto ko dito. Woohoo! Woohoo! Sabi,
Kailan ba may karapatang maglaro? Maglaro din ako. Matagtag dyan eh. Dito maganda. Woohoo! Masasarap dito. Matagtag dyan. Lakas itong Hilux ah. I'm coming. Ang ganda ng mga accommodation, oh. Woohoo! Nice. Why? Ganda. Ayos. Scott, pinuwestahan ko na yung kwarto ko. Let's check the room. It's big. Tatluhan, bro. How about my room? Oh, it's big. Hoy! Karabas tuloy yung Hilux, oh. Bro, check ko na lang yung room na. Bro, walang heater. Hindi daw para sa atin yan, bro. Ang lakas ng pickup. Kalog-kalog talaga eh. Habol din talaga eh, no? Buti yun, may karga sila sa likod. Oo. Kalog. Bukas lalaglagin ko yan na ride. Kasi off-road eh. Oo. Ano, mag-motor siya bukas? Hindi pa. Ang sonit sa kanto. Pag-usapan niya kung go-motor siya. Pero fresh start yan. Konti lang na may off-road, yung pahon lang eh. Pagdating doon sa taas, highway na eh. May portion na walang rough road, bro. Yeah, meron. My love, bakit bit mo na yan? Hindi pa atin to. Walang heater dito. May sinaset si Kana na may heater. Dito muna kami sa kanilang restaurant. Kasi nagpe-prepare pa ng room. Lamig. Walang heater yata ibang room eh. Alright guys, magandang araw. Andito nga kami ngayon sa Hanle. Minatabuti namin guys na mag-stay muna dito sa Hanle bago kami punta sa highest motorable place sa buong mundo. Ito nga yung tinatawag nilang Umlingla na may taas na 19,000 feet above sea level. We try na makapunta sa 19,400 feet above sea level, which is yun yung Mingla, pero sadly sa ngayon ay sarado. 300 lang naman ang difference nun. Di naman na mahalaga kung makapunta ka or hindi. Ang importante lang na experience mo yung ganda at scenery ng lugar na ito. By the way, dito kami natulog. Di pa natulog, matutulog. Kasi bukas pa kami bibiyahe papuntang Umlingla. So this is my room. Yung mga room ng kasama namin. Yan. Sa ngayon, ito yung kitchen. And I believe dito sa Hamle, ito na yung parang medyo well-developed na lugar dito, no? Kasi marami ng mga accommodations talaga. Bukod sa Pangong Lake, no? Kasi Pangong Lake is a very famous lake. Second to the highest lake sa buong mundo. Puro pag nandito ka sa India, dito sa Ladakh o Leh, palagi na lang ang sasabihin natin ay highest, near to heaven. Palaging ganun yung sistema. Ayun yung palagi kong naririnig. Kaya talagang nakaka-amaze din guys, no? Nakapark yung mga bikes dito. And I believe this is the bike of Francis. Naiwan niyang bukas yung susi. Here's my bike. Nakagamit ngayon. It's a Himalayan Royal Enfield. Okay siya. Sa performance, okay. Wala akong masabi. Bagay na bagay sa lugar nila. Dahil sa hindi siya masyadong malakas at hindi rin siya ganun kahina. Dito, kailangan mo dito traktore. Kailangan mo crawler na motor. Hindi mo kailangan dito ng super aggressive na motor or else baka ma-overshoot ka sa mga kalsada nila kasi most of their kalsada is parang one way lang. Igaya na lang pag nagkakasalubungan. Forgive me with my audio, nalobot na yung aking mic. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung scenery. Sobrang ganda. Nag-iiba-iba kulay ng langit. Nag-iiba-iba kulay ng bundok, ng lupa. One time gusto ko matulog sa ganun, yung mga tent na ganun. Kaya lang, wala kung kaya pa ng powers ko yan. Kasi super lamig dito. Medyo, kung napapansin nyo, hirap ako magsalita because of the nipis ng hangin. Ang hangin ngayon, 606 air pressure. The altitude is 4,298
meters above sea level. Grabe, ganun kataas yung lugar namin ngayon. Na parang sabihin mo na parang mas mataas pa sa lipad ng eroplano yan eh, no? Hindi ko yan malilipad na ganyang kataas yung ibang helicopter or eroplano eh, no? Parang nasa ano lang sila eh, 10,000 feet eh. Kapag ka nag-announce nga yung piloto, sabihin eh, they're flying around 10,000 feet. Mga ganun-ganun, di ba? Sabi nila. But this one is kung 4,000 to, maybe, rough estimate ko lang siguro sa feet mo para at least madali natin maintindihan. Parang mga nasa 15,000 ba to? Yeah, parang ganun, 15,000 feet kung i-convert mo sa feet. Kaya na lang mag-compute. Wala akong dalang calculator dito eh. At kaya nga pala, may concern ako sa bike ko. Paayos ko lang yung motor kasi lagi siyang nag-shutdown every time I ride. Nakikitan ko lang sticker ng Watermax ngayon, okay na. Okay, reported. Normal daw yon guys eh. Sabi ni Sir eh, bahala na siya. Guess naman ako dito eh. Kung nag-stow siya or nag-stop siya doon sa highest area eh, hindi naman tayo pabayaan yan. Parang sabihin na natin na mala Africa na low version. Kasi sa Africa guys, bigyan ko kayo ng idea. Ganito rin yung mga design ng African houses na ina-accommodate namin before when we travel in Africa. But the difference is, ito, ang layo niyan, magkakalayo. Parang ito, pag kunyari, kung makikita mo ito, yung kapitbahay niyan, yan, bago mo makita yan, doon pa yan, mga around 200 meters. Ganun kalayo. So, nakukompare ko lang naman kasi yung structure niya parang ganun. So, pakita ko sa inyo yung loob, guys. Pagpasensyahan nyo, medyo makalat, no? Ready ko. Ay, galing ng vibe ko talaga. Ito, may malaking lugar na ganyan. Sala. Walang kuryente, guys, no? As of the moment. So, yan. Ganito kalaki yung higaan namin ni Ella. And, kagandahan sa kanila, yung mga tulugan dito, ito, mainit. Ang kakapal ng comforter. Every room na napuntahan namin, like Pangong Lake, doon sa iba pang mga hotel na natulugan namin, ganyan kakapal yung mga kumot, kaya hindi ka lalamigin. Okay guys, babay na muna. See you bukas at akit kami ni Ella sa highest motorable place in the world. Bye!